Nito lamang nakalipas na taong 2018 ay isang kaso na naman ng chop-chop ang gumulat sa lungsod ng Quezon City na pinag-usapan ng iba't ibang pahayagan. Ito ay ang kahindik-hindik at brutal na pagpaslang ng isang 43 years old na si Orlando Estrera sa kanyang sariling asawa na si Heidi Espinosa. Sabay-sabay po nating balikan ang isa na namang kaso ng chop-chop na nangyari noong taong 2018 sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Taong 1996 ay nagsimulang magtrabaho si Heidi sa isang Catholic school sa Quezon City. Nagkakilala si Heidi at Orlando noong 2002 nang pumasok bilang isang construction worker si Orlando sa nasabing eskwelahan. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa at nagpakasal din ng parehong taon. Nanirahan sila sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City at sa mga unang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay naging maganda at maayos naman ito. Ngunit si Heidi ay nagkaroon ng myoma o uterine fibroid. Ang myoma ay isang sakit na namamana. Ngunit hindi ito isang cancerous kundi isa lamang itong solid tumor na binubuo ng fibrous tissue kaya naman madalas din itong tinatawag na fibroid tumor. At dahil dito ay kailangan ni Heidi na maoperahan. Kaya naman kailangan na mag-asawa na makalikom ng 100,000 pesos para sa operasyon ni Heidi. At nito lamang 2018, nauwi sa isang trahedya ang 16 na taong pagsasama ng mag-asawa na makaraang katayin ni Orlando at pagputol-putulin ang katawan ni Heidi sa kanilang tahanan sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Isang bata umano ang nakakita kay Orlando na residente din ng Barangay Holy Spirit sa nasabing lungsod. Ayon sa bata, ay dahong alas 5 ng hapon ng araw ng linggo ay nakita niya na tinapon ni Orlando ang iba't ibang bahagi ng katawan ng asawa na si Heidi Espinosa sa kalsada kung saan umano sila naglalaro. Nang makita umano ng bata ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ay agad nitong tinawag ang mga kapitbahay para humingi ng tulong na agad namang inireport ng isang kapitbahay sa mga awtoridad. Sa isang press conference, ayon kay Chief Superintendent Guillermo Eliazar, Director ng QCPD, na ayon mismo sa salaysay ng sospek, humiling umano ng masahe si Heidi kay Orlando, subalit bigla umano nitong nakita si Heidi na naging isang hayop, kaya sinakal niya ito. At dito umano ay binuksan ni Orlando ang tiyan ng kanyang asawa gamit ang isang kutsilyo na may 30 sentimetrong haba upang tingnan kung may fetus sa loob. Tsaka umano nito pinutol ang leeg, dibdib, braso at hita ng asawa. Ayon pa sa salaysay ni Orlando, nakita raw umano nito si Satanas sa katauhan ng kanyang asawa kaya naman nagawa niya itong paslangin. Ikinatwira naman ni Orlando na kaya niya nagawa ang krimen upang umano iligtas ang mga tao sa demonyo at tahasan nitong sinabi na hindi siya nagsisisi sa nagawang krimen dahil umano ay nakalaya na siya sa demonyo. At bukod pa rito, binalatan ni Orlando ang mukha ni Heidi para umano makita nito kung sino ang nasa likod ng katauhan ng asawa at pagkatapos, dinurog umano nito ang ulo ng biktima bago nito kinain ang utak at ang ilang bahagi ng bituka ng biktima. Na mayroong nanunuluyan sa kanyang masamang espiritu. Tapos nung pinatay ko na yung kambing na yon, mayroon pala siyang nalunok na masamang espiritu na hindi nalusaw doon sa kanyang kalooban, kaya pala siya nagkasakit ng matagal. Sabi ko, di man talaga to tao tong asawa ko, bakit nag-anyong kambing? Kasi nakalawit na yung buhok, pero yung likod niya talaga kambing. Isinailalim naman ang suspect sa psychological and psychiatric examination para malaman ang kalagayan ng mental condition nito. Ma-evaluate natin yan. So nangangailangan talaga siya ng proper psychological and psychiatric evaluation by competent physician para malaman kung ano yung state of his mental condition. At noong March 13, 2018 ay formal na sinampahan si Orlando Estrera ng kasong parasite sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon pa sa sospek ay naiintindihan umano niya ang kaso na isinampa sa kanya at alam din niya na maaari siyang mabulok sa loob ng kulungan dahil sa kanyang ginawa. Ganon pa man ay matigas pa rin itong nanindigan na hindi niya umano pinagsisisihan ang kanyang ginawang pagpaslang sa kanyang asawa. Nasaktan ako.
Nasaktan ako kasi ang sa akin ay ninakaw niya. Kayo na sa akin ay ninakaw ni Satanas. Kaya dito ko na tinapos yung dimbaan namin simula sa langit, sa lupa. So nasa Davao ka ngayon, gusto mo nang galing sa kanya ko? Dito mo lang. Hindi. Yung pa ako lang ang nagdala ko dito sa akin. Kung saan man kayo ay nandoon ako, kung saan ako ay nandoon rin kayo kasi tayong lahat ay isa lang. Katulad yan, sabi mo, napatay mo na yun. So, ibig sabihin, patay na rin si Satanas. Hindi pa. Sa ngayon, si Satanas, wala pa yun. Kasi kasisilang pa lang natin sambayan ng Kristiyano. Iba ba? Yung parang boses hayop to. Baka hindi talaga to tao tong kasama ko.